Farmers Talk Forum. Ngayon pong araw ng Sabado. Magandang umaga sa inyo lahat. Of course, sa ating mga kasama. Yes, good morning. Good morning. At sa araw na ito, year-end report po tayo. Review tayo sa mga nakaraan nating paksa at nakaraang mga pangyari sa bansa. Yes. But first, Dami nangyari. but first of all, Yes, pwede nyo po i-comment sa live stream ang inyong mga your wishes for next year for our agriculture industry. And later po, babasahin po natin yan along with our wishes. Yes. may wish din pala tayo. Oh, no? yes. Surprise. At saka pwede rin po kayong tumawag sa amin. Yes. Ano bang pwede nating i-available na Yes, pwede line? po silang tumawag sa 0917-540-8887. Pero kung smart naman po sila, 0939-917-2886. Ayan. Itatype din namin ngayon yan. Baka kasi medyo nabilisan ng kaunti. Yes. Gusto nyo palang tumawag para masabi nyo yung wish nyo ng live. Pwede po yan. Yan meron tayong Globe at Smart. Yes. Okay, so magsimula na po tayo. Huwag kayong bibitaw, lalo na hanggang mamayang alas 9, meron tayo surprise. Ayan. Okay, so unahin po natin siguro ang ating review for January. Year 2020. Ano ba nangyari noong January, mga partners? Ayan. Umpisa pa lang ng buwan, ang dami na nangyari. Ano ba nangyari? So, yung pinaka-controversial. Parang wala ako dito. Ano nga ba? Ano nga ba? Ah. Napaka-controversial talaga nitong January na to kasi ngayon na lang ulit taon nangyari ang pagsabog ng Bulkang Taal. Ayun. Yes, at saka ang dami na apektuhan that time. Oo. Talaga. Yung ashfall. Yes, so at saka hindi lang yung mga malalapit doon, pati na din sa mga kalapit na lugar. Yes. At saka isa sa naaapektuhan diyan ng sobra yung mga nasa agriculture industry, mga nag-aalaga ng hayop, according nga sa sa Department of Agriculture, ay halos 577 million pesos estimated damage affecting 2,772 hectares of farm land and more than 2,000 animals and 1,000 metric tons of fish damages. Ay, ang dami. Ako hindi ko malimutan yung Taal. Kasi, yung eruption na yun. Kasi, January 13, magbe-birthday ako. Ay, oo. January 12, andito ako sa may bandang lugar ninyo. At naghahanap ako ng pakwan. Ayun. Tapos sabi ko, ba't kaya parang nahihilam ako sa yung pala, tapos mamaya may mga parang buhangin dito. May namamato yata. Sabi ko, may namamato. Tapos lahat ng madaanan, nakapayong. Ay, yung pala. Yes. Sa akin naman, nagpamassage ako. After paglabas, sabi ko, bakit parang ang aligasgas? Kasi di ba may oil ka pa? Tapos parang may mga kumakapit-kapit sa'yo. Nakadikit sa'yo. Yun pala, yun nga, may ash na pumupunta sa'yo. Si Ali naman. Nagulat na lang ako. Parang, kasi every morning, naka-schedule na sa amin yan ng kapatid ko na maglilinis kami, magwawalis, magpupunas. Tapos nagtataka kami, bakit ayaw, Hindi matapos-tapos. Hindi matapos-tapos. So, ayun pala, nag-erupt na yung Taal. Oo, yan. Actually, yan sa amin, nung Sunday yan tapos Monday yan. Sige, pagkatapos mo Yung sa likod, sa likod bahay namin, makikita talaga yung ulap. Yung ulap. Sabi ko, yun na. Yun na, nagka-chat-chat na, yung Taal, ganito. So, sa makatweet, Kita talaga. yung Taal na eruption na yan, naka-apekto sa kabuhayan natin. Yes. Oo. Totoo. Ano ba nakita natin? May mga namatay na baboy, may hindi hila-hila. Hila-hila yung mga kabayo na dito sa Taal na mga tourist spot dyan, nakakaawa. Tapos yung mga natabunan. aso, yung mga baboy, talaga. Yung mga fish pond, ng iba nating kababayan. Yes. So, maraming namatay na isda. Malaki talagang losses. Yes. Yes. Saka ang daming nawalang bahay. Kasi Yes. natabunan talaga. Kalahati ng bahay nila totally, yung bubong na lang yata yung nakita Parang Yes. nagmukhang semento na lahat, dead Oo, grave. yes. Sa makatweet, napakarami pong bayan dyan sa bandang Batangas na yan, ang naapektuhan at nahinto ang kabuhayan kasi yung biyahe, wala Wala. Oo. Yes. So, ang kabuhayan naapektuhan. Bukod pa po dyan, January 12 yan, ano pa nangyari? January 30, kinonfirm na po sa ating bansa na meron ng coronavirus na ipinasok naman yung isang turista. Oo, First yan na confirmed yun. case. Parang ano-ano lang issue-issue. Sa atin naman,
ang nakita ko yan, ang my own opinion, parang nabaliwala. Parang wala lang sa atin. Hindi natin expect na papasok. na papasok sa atin kaagad-agad yan. Pero nabalita na yun, November pa lang, di ba? Yes, December sa ibang bansa. May mga Last year. Oo. Pero sa kabila nun, meron pa rin tayong farmer stock nun. Ay, Oo, naman. Walang ashfall at COVID ang makakapigil sa atin. Grabe. Kaya naman nung January, yung mga ating na-discuss na topics, no? Yung maliit na bakuran, pwedeng maging farm na pagkukunan ng sariwa at ligtas na pagkain. Ayun. Yun yung first topic natin by the first month ng 2020. Mhm. Kasi, syempre, in time to, dahil nga ang daming nawalan ng kabuhayan. Oo. So, yung iba, backyard na nga lang, naapektuhan pa lalo na dun sa bandang Batangas. And in time itong topic natin kasi syempre nagbibigay tayo ng pag-asa na makapagsimula ulit. Diba? Huwag tayong tumigil. Mas lalo nga natin kailangan ng kabuhayan sa mga panahon na yun, especially nung pagputok pa lang ng Taal. Hindi pa agad nakaka-recover yung iba, tas may COVID na agad. Kaya nga, so quail ang tinapik natin Yes. nun. Yun, What about quail? Yes, sa quail, syempre, tunuturoan natin yung ating mga kababayan kung paano magsimula, no? Kasi iba, syempre, magbabalak pa lang o magsa-start pa lang. So, step by step natin itinuro, series ito. So, una nating tinalakay is yung history kung paano nagsimula yung pagpa-farm ng quail. Dito sa bansa. Yes, dito sa bansa. So, para mabigyan sila ng background. Ayun, And then, nasundan ito, no? Yung mga dahilan kung bakit nagpe-fail sa pagpupugo yung iba nating mga kababayan. So, para mabigyan din natin ng tips, yung iba, para medyo iwasan na nila kung ano yung mga kailangang, yung mga preparasyon na kailangan nila. Yes. So, pwede ninyong balikan yan sa YouTube. Pwede ninyong mapanood po paano ba magsimula ng quail raising, ano ba nagiging problema at anong solusyon. Pwede ninyong panoorin yan. Ayun. Ayan. Ngayon, pagsapit naman ng February, puntahan natin ng February 2020, ano ba mga naganap dyan? Ano bang event, sabi nga? Yan, a very important event, ang African swine fever outbreak. And the local government of Davao Occidental declared state of calamity and around 100,000 hogs were culled because of ASF. Yun. Yan ang grabe. Kumbaga January, nasa tent pa yung mga nandun sa Taal-Taal no, na affected. Tapos busy na rin ang gobyerno dun sa corona. Yes. And then February, agriculture naman ang tinamaan, livestock. So, ayan, nangamatay yung mga baboy doon, ang dami. Biro ba yun? 100,000? Yes. Hindi lang sa agriculture, sa mga ibang bansa, ang dami nang lindol. Alam ko, February, meron din yan. Tama, oo. Pero despite of that, tinuloy pa rin natin yung pugo. Yes, of course. Oo naman. Walang makakapigil. Hindi makakapigil. Anong ginawa natin sa pugo na yan? So, May part 3 and 4 pa yan. Yes. Pinagpatuloy natin yung series natin tungkol sa pugo. Episode 3 na po natin ay we discussed about pabahay at nutrisyon ng paitloging pugo. Ayun. And then episode 4, marketing, kung paano natin gagawing pera ang itlog at karne ng pugo. So gusto niyo matutunan yan, of course. Again, punta po sa YouTube at naka-download na po yan. Ayan. Sulat nyo lang January at February 2020 YouTube. Makukuha niyo And yan. nag-discuss rin tayo kasi since may ASF nga, tas maraming calamities, di ba? So nag-dedicate tayo ng isang episode sa mga pwedeng pagkakitaan sa agriculture habang may ASF, may bird flu, ganun, para hindi naman tumigil yung business ng ating mga kababayan, di ba? And we also discussed kung alin ang mas matibay na sisiw. Kung galing ba sa paglilimlim ng native chicken o galing sa papisaan o hatchery. Naging topic din natin Yes, na February. naging topic natin yan. Anong karamihan na naging views dyan? Na sinabi ng mga ating listener noon and Mas viewers? maraming comment na natanggap natin is mas gusto nila yung native. Native. Yes. Oo. Kasi nga naman matibay, ano? Matibay, Yun nga lang, pagpapapisa. anong comment natin? Kahit pa ano ang matibay dyan, Basta nasa management. management pa rin. Okay, so we go to March. Hindi March, March. Okay, ano nangyari? March 6, 16,
Marami po nangyari. Ano yan? Una na po dyan, noong March 6 is confirmed by DOH the first 2 Filipinos to die from COVID. Then March 16 po, Luzon was placed under enhanced community quarantine. Ayun, start ng ECQ. Yes. Then March 16 then same date, the Department of Agriculture has confirmed reports that bird flu or the H5N6 avian flu has been detected in Nueva Ecija. So, yan ang nangyari in March. March. Ano natin yan, ang hirap sumakay. Yan yung time. Talaga? Mahirap ba nung sumakay? Yung time na yung Dahil March. quarantine. Quarantine dyan namin. namin. Naabutan kami March 17 yun, Monday. Naabutan kayong dalawa. Yes, oo. Pauwi nyo. Pagdating ko ng Kalamba, alas 11 na, wala pa rin ako masakyan. Kundi, tumawag ako sa pamangkin ko, nagpasundo ako ng motor. So, dahil dyan, medyo naapektuhan ang pagbibiyahe. Yes. At dahil din po dyan, at dahil nga naapektuhan yung pagbiyahe at naka-quarantine tayo, marami sa ating mga kababayan ang hindi nakapasok sa trabaho, walang income. Kaya naman po, ang Team Atobi po ay gumawa po ng paraan at diniscuss po namin dyan yung mga sagot sa mga karaniwang tanong kasi nga po nasa bahay. So, internet, maraming nagtatanong dyan kung paano sila magsimula tungkol po sa pangisdaan, paghahayupan at paghahalaman. So, sinagot po yan ng Team Atobi. Ayun. Then after po niyan, dahil nga po marami ang nagkagusto or nagka-interest pagpasok sa hanap buhay dahil nga nagkaroon ng COVID, so ang ginawa naman pong paraan or solusyon ng Team Atobi na itinapik po dyan yung mga karaniwang tanong din po na top 10 na problema sa pag-aalaga ng inahin. So, kumbaga lahat ng problema at may kalakip na solusyon, yun ang tinapik natin. Yes, pumili tayo ng mga karaniwang problema sa inahin na itinapik po natin. Then dahil nga po virus din sa ating mga alagang hayop, kaya tinapik po natin dyan, yung nakakamatay na sakit ng hayop sanhi ng virus, maiiwasan ba ito? Just in time doon sa nangyayari. Yes. Then, ang susi po, para maiwasan ang mga karaniwang sakit at problema sa mga biik, isa din po yan sa ibinigay po na itinapik ng Team Atobi para po yung mga problema naman natin sa ating mga biik sa panahon na yan ay masolusyonan din po. Okay. So, lumalabas ang March, marami tayong mga troubleshooting na ginawa. Kasi bago-bago pa lang yung COVID, ang alam ko dyan, hanggang 2 weeks lang yung quarantine. Hanggang sa, yan na nga, April, na-extend. Sabi, isang buwan, yan yun, yung time na yun. Yan, yung April 14, the government has begun its mass testing process on the person suspected of having COVID-19. Yung mga tao dyan nung last January, syempre, Taal. Andito pa, tapos nag-earthquake. So, ang dami talaga nangyari. Kaya, hindi naman tumigil ang Team Atobi sa pagdidiscuss sa Farmer's Talk. Na para i-discuss, ano ba yung mga survival vegetable gardening. Ito yung itinuro natin kung paano, nasa bahay lang tayo, kung paano tayo magsusurvive kung nasa bahay lang, yung mga maliliit na plastic, wag natin itapon, doon pwede tayo magtanim. I-discuss po natin yan. Sa maliit na bakuran lang, pwede tayong magtanim dyan. At diniscuss din natin yung mga diskarte ng paggawa ng feeds. Kung wala tayong mabilhan ng commercial feeds, ito lang yung available at kailangan nating sa itik, sa manok, sa baboy, ito yung pwede nating gawin na paggawa ng feeds. Ayan. Okay. May sasabihin lang ako, Abril yan. Kaya po tinapik yan, yung paggawa ng feeds, kasi yung pagbibiyahe ng mga feeds di na nakakarating. At saka totally wala talaga silang mabilhan ng feeds, lalo na sa mga layer feeds. Kasi nga yung mga quarantine yan, ang hirap magbiyahe, maraming mga permit na talaga hindi naman po sa nagkagulo-gulo kasi hindi talaga organized. Kaya nalito sila wala silang maipakain sa mga alaga. Kaya ang Team Atobi yan ang naisip. Itong nangyari ngayon, ito po ang pwede namin lang maitulong sa inyo, konting kaalaman how to make. Yes, at tapos yung iba naman, dahil nga walang mapakain, ang ginawa naman, kinatay nila at yun na lang ang kinain. Kasi that time, ang hirap bumili, walang pagkain, yun yung mga sap-sap na... Bawal lumabas Yan yung time yata nilang nag-release ang government ng SAP. Diba? Yan yung mga nag-interview. At iyan din, na-discuss din natin dyan under the quarantine COVID-19, yung situation na kung ano yung aalagaan natin. Bukod doon sa pagtatanim, ano ba yung gusto natin alagaan, yung pangingitlog ng manok, pagdadagdag, pag-iitik.
sa 45 days, yan po, yung mga tinapik natin. O kaya yung mga imported chicken, mga free range, ayan. Alam ko kaya tayo nag-discuss ng mga alternative na yan. Yes. Kasi halimbawa, ito alaga mo, wala ka mabiling feeds. Wala ka rin makuhang mga raw materials to make tama. feeds. Or, maaaring may problema ngayon sa marketing doon. So, you have to mag-alaga ng iba pa. Yes. Yun, Backup para hindi plan mati. lang. Yes. Correct. So, that was April. April. And we go to May. Ano ba nangyari nung May? And May 6, President Duterte signs Executive Order Number 114 that ordered the implementation of the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program to decongest Metro Manila and promote countryside development. And by May 14, Typhoon Ambo, tagged as Yolanda Jr. Si Ambo. Yolanda Jr. pala siya, was the first typhoon to hit the country via Eastern Samar. So, nag-uwian, nagpasa na ng batas para umuwi. So, ano ang tinapik natin? Dahil mag-uuwian sila doon, kabuhayan na naman yan. Yes. By that time, yung May 2020, ang diniscuss natin is yung mga pakain sa bakat kambing or damo or ruminant feeds, saan ba mas maganda ang kita? Ayun. So, may option ng tao. Mag-isipan. So, usapang kitaan din. To syempre, para makatulong sa kabuhayan. And then, next is nakamamatay daw ng baboy kapag nakakain ng ipa na bedding sa kanyang kulungan. Ayan, because may nagtanong niya noon Yes. So, sinagot naman natin yan. Yes. Next is, biogas setup. Makakatulong nga ba para mas gumanda ang kita ng magbababoy? So, usapang kitaan pa rin sa baboy naman. And then, hito, catfish in tanks, madaling alagaan at magandang pagkakitaan. So, itong mga naging topics natin is for business side, either palaisdaan, sa ruminants, or sa pagbababoy. So, yun, tinutulungan natin kasi syempre ngayon pa lang, unti-unti pa rin, nahihirapan pa rin sa pagbangon yung mga kababayan. So, nagbibigay tayong mga ideas kung saan sila pwedeng kumita. Ayun. Bagamat yan, tumama na sa atin ang Typhoon Ambo. Yes. Na napakatindi. Ano? So, Mayo yan, and we go to June. Okay, so June 26, moderate magnitude 5.2 earthquake, 115 kilometers northeast of Lawag, Ilocos, Philippines. Yan. Okay, so ano nangyari? May lindol. Lindol. Ano ba naman? Noong mga panahon na yan, ano mo iniisip ko, ano ba yan? Taal. Tapos ganito, tapos ganyan, tapos ganyan. June na, kalahati ng taon, ano na nangyari? Kalahati ng taon. Wala na ba? Hindi, saka yan yung time na extend yung quarantine. Yes. Tapos, pumunta tayo sa ACQ, MPCQ, GCQ. Tapos balik na naman. Yan yung time na yan eh. Yes. Tapos halos lahat work from home, pero hindi naman kasi lahat may capability na mag-work from home. Yan yung time din mahirap na talaga maraming medyo nawala ng work. Anong naging topic nung June? So, nung June, ang nagtopic tayo sa palayan. Mga techniques kung paano magparami ng ani. Ay, kasi taniman yan. Yes. Okay. Tapos, we also discussed about native chicken meat. Pwedeng pamalit sa 45 days broiler. Maganda pa ang kita. Yes. And also, nag-discuss rin tayo ng 2 episodes tungkol sa dumi. Dumi ng manok, pakain sa isda. Ano ang epekto sa kalusugan ng tao kasi naging issue yan eh. So we discussed about it more in-depth. Informative yes, yan. Mas informative, yes. So, isa pa, yung commercial feeds, may sangkap na rin ng dumi ng hayop. Okay lang bang ipakain? Puro pupo pala pinag-usapan natin. Mabahong usapan pala yun. Pero kahit mabaho, may pakinabang. Kasi doon tayo Wag lang ipapakain sa isdaan. Tapos kakainin nyo. Naku naman. Okay, July. Yes. Ano nangyari nung July? Ang nangyari po noong July 28, 6.1 magnitude earthquake strike near Tandag, Surigao del Sur province. July 29 po, DA through the Bureau of Animal Industry has confirmed the detection of the avian influenza o H5N6 virus in an egg-producing farm in San Luis, Pampanga. Yes. So, another virus. Yes, virus Another na naman. earthquake. Another earthquake. Oo. Pero dahil po sa virus na yan, na is tinapik din po natin kasi lumabas po yan sa News 8. G7 nata yun. Yung G4H1N1 virus. So yan po ay
tinapik po dito sa Team Atobi para malaman natin kung saan ba nanggaling yung virus na yan, ano ba yung pinagmulan yan, at ano po yung solusyon na kapag nagkaroon tayo dito sa atin. Then after po niyan, dahil nga po nung June is tinapik yung sa palay, marami din sa ating mga kababayan ang nagre-reklamo yung alcohol parang peste sa kanila, di ba? So, binigyan din po natin, itinapik din po natin yung tinawag nilang pesting kohol, pwede po palang ikayaman. Ayun, sa halip na maging problema. Okay, good. Binigyan natin dyan ng iba't ibang side kung paano natin mapapakinabangan. Ayun. Then, kasunod po niyan, yung ikakaunlad ng kabuhayan at pag-asenso. Ito yung nagbigay tayo yung, kunwari, yung sa Shell, sa luto, ano yung pwede natin gawin. Mga pwedeng products. Gawing kabuhayan, yun, di ba? At nabanggit dyan na pwedeng gawin as cosmetics. Then, dahil nga po din sa under pa rin tayo ng quarantine ng COVID-19, so nag-isip tayo dun sa ating bahay, ano ba yung pwede nating alagaan kahit nasa backyard lang tayo, kahit ito lang yung espasyo natin. Para maging productive pa rin tayo. Yes. So, itinapik po namin at itinuro po dyan ng farmer stock, yung ulang container grow out, madali lang gawin at malaki ang kitaan. May sarap yun eh. Yes. Sa Facebook rin po, meron tayong sa video section ng ating Facebook page na Atobi Nanotechnology. Meron po doon. Yes po. Yan, kahit anong gawin yung mga container, iba-iba po ang isinide po dyan ng Team Atobi. So, kumbaga, kung halimbawa, mga interesado kayong mag-alaga, paano ba alagaan ng ulang, puntahan nyo na lang po yung mga videos na to. Okay. Move tayo sa August. Ano nangyari? Dami. Tagulan yan eh. Yung August 18, Masbate earthquake na naman. So, 6.6 magnitude earthquake on August 18, 2020, leaving at least 2 deaths and 170 injured. And August 13, ako, birthday ko pala yan. Ay, nako, happy birthday! Hindi ko naramdaman yan. Southern Mindanao pala. Nilindol din. Okay, so in short, naglindol 6.6 tsaka 5.1 ng August. Ano naman ang tinapik natin? Ayan, kasi related doon sa July, discuss din tayo further discussion for imbis na ulang, meron mong Vanimate kung paano alaga. Ayaw matusok kasi nung nung ulam. Kaya dito tayo sa hipon. Siyempre minsan hindi masyado mabili yung mga isda sa kamahal. So imbis na bumili ka, so tinuruan natin kung paano mag-alaga ng hipong puti. Oo, yan yung puti. And then na-discuss din natin yan yung mga culled chicken na ano bang mas maganda, yung magandang kitaan sa pag-aalaga ng culled chicken. Siyempre, mahal. Imbis na bumalik ka ng RTL, subukan mo munang magsimula sa culled chicken. So, naipakita natin doon na ang culled chicken pwede pa rin pong pagkakitaan. Ayan. Bukod doon sa mga hipon-hipon, nagturo din tayo sa tilapia na pwede yung alagaan sa likod bahay din. Likod bakuran. Pwede rin sa harap, sa side, at side, lahat. Pwede. So, tilapia. Pwede, yan. At saka yung, syempre, COVID pa rin, quarantine pa rin. Yes. So, gusto nating healthy food pa rin. So, paano tayo mag-alaga or magtanim ng sarili nating pagkain na normally na sarili nating grow. Ligtas kainin. Ligtas para ma-extend pa yung buhay natin. Siyempre, calamity. Ito naman, tsaka nagmahal ang bilihin kaya dapat magtanim-tanim tayo nun. Magtanim ka, at least, ang kakainin mo, healthy pa rin at para humaba-haba yung buhay mo. Yun. Tama. Okay. September 6, a strong earthquake of magnitude 6.3 hit the Mindanao Island. This is the second larger earthquake in the area following the magnitude 5.1 quake on August 30. On September 23, magnitude 4.2 earthquake, Planas, Masbate. Nag-earthquake na naman. Earthquake. Sunod-sunod yan halos So ano naman ang na-earthquake nating topic? So, yung topics natin, we discussed about homemade layer feeds para sa itik, pugo, at paitloging manok. So, kung gusto nyo gumawa ng feeds para sa ating paitloging hayop, na ituro po ng September. Yan, oo. At saka din-discuss rin natin yung tukol sa quail racing, yung amazing health benefits. Yes. Kasi underrated ang quail, lalo na sa meat at saka sa itlog. So, dyan nag-share tayo ng mga stories, ng mga health benefits na ng quail, so we can raise them, di ba? Malaman natin na
okay pala tong quail, hindi lang yung puro, yung usual na broiler. Masarap pala at masustansya. Yes. Okay. And sa mga nagbababoy, paano may iwasan na ang malakas na baboy ay bigla na lang namamatay? Maraming nagpo-post sa Facebook niyan eh. So, diniscuss na po natin yan. So, kung may na-experience po kayong ganun, panoorin niyo po yung episode na yun para may idea po kayo kung paano iwasan at bakit nangyayari yung mga ganun. Tama. Yes. And 10 gulay, madaling itanim, pwedeng pagkuhanan ng pang-araw-araw na malinis na pagkain. Like, yung sabi nga ni Miss Ana, kasi at that time na actually hanggang ngayon ay ang mga bilihin hindi masyadong maganda. Yes. Pangit pa ng gulay. Talaga lalo na. Ang sili ngayon 800. Grabe. Yes, tapos hindi pa natin sure kung safe, yes. 'di ba? Okay. So yun ang diniscuss natin ng September. Pagsapit ng October, ito nangyari. October, Typhoon Quinta caused damage in late October 2020. Oo, So, nagkabagyo na naman. 19,900 something yung hektarya yung naapektuhan. Sa Na mga pala yan. Yes. Oo. Sa Ilocos Region, Calabarzon, ang daming mga sa Western Visayas. So, kalat siya eh. Buong Daming- Pilipinas yes. apektuhan ng bagyo. Oo. So mostly tanim. Yes, sa mga tanim yun naapektuhan. So, talagang kawawa yung mga farmers kasi kailangan nila syempre ang daming mga pangyayari na yun nga yung iba apektado pa nung lindol tapos bigla nasundan pa nitong bagyo. So ang naging topic natin by October. So syempre nga by that time quarantine pa rin, hirap pang mag-travel, yung iba wala pang transportation para makabili ng mga pampakain sa mga alagang hayop. So nagbigay tayo ng mga feed formulation para sa baboy. So mga homemade to. So kung ano yung mga available sa kanilang lugar na pwede nilang mas madali nilang mapupuntahan since wala nga silang masasakyan pa. So, yan, nagbigay tayo ideas and with the help of our animal nutritionist. So, yung kung ano yung mga pwedeng Salamat po. Yes. Salamat po. Walang tumatanggap naman ako kasi December na ngayon. So, sagana tayo sa feed formulation, yung mga homemade. Yes. So, nag-umpisa tayo sa baboy, sunod naman ay sa broiler. Commercial feeds, feed formulation with the use of technology and based meats. And then, broiler feed formulation na homemade naman. Actually, siya? dyan nag-start yung webinar natin di ba? Yes. Farmer Yes. September hanggang Webinar. Saka yung Zoom meeting natin kung saan pwede silang mag-join sa atin. Yes, ang dami na kayo mag-join sa atin, Okay. And then, yung mga problema sa paghahayupan, pangingisda at paghahalaman, so tinalakay din natin yan. So, syempre, yun, maraming mga concern, encounter na problema ang ating kababayan. So, yun, nag-respond naman tayo sa kanilang mga tanong. At nagbigay din ng inspiration ng pag-aalaga si Sir Carlito Camacho. Thank you, sir. And then, yung baka, kambing, kalabaw, kabayo, rabbit, Ruminants. yung mga ruminants, so yung sariling pakain. So, pakain pa rin. So, Puro buwan ng formulation yan October. Series yan sa atin. Puro homemade. Yes. And then, ang last natin, hindi pa tayo tumigil eh. Ano So, pa? nag-umpisa naman tayo sa series ng ating itikan. So, maliit na itikan, poultry style, part 1. Pinasimulan na natin yun. Part 1. Itik. Okay. November. Ito po ang mga nangyari. Sa Makatwid, November 1, 5, 11, bagyo. Yes. Sunod yan. Then, November 13, November 13 and November 19, magnitude 3.3 earthquake, 18 kilometer east of Masbate. Masbate and Bulusan. Ayun. Okay. Daming- So, daming bulusan yung lindol. volcano na Oo, malaki. daming lindol. Tsaka grabe yung sa Typhoon Ulysses, no? Umabot sa, according doon sa DA, umabot sa 12.8 billion yung damages at losses sa agriculture sector by that time nung bumagyo. Grabe yan. Malaki. So, grabe talaga ang mga bagyo na to. Hanggang ngayon nga, marami Meron pa Oo, rin. di ba? Lubog pa rin sila yung ibang area, lubog pa rin sa baha. Ang nangyari dyan sa Cagayan, Isabela, matindi talaga. First time nila. Kasi Nakakaawa. yun, affected yung pag-release Sa Magat Dam. Sa Na, Magat, Yes, oo. Pag hindi naman kasi nag-release yun, mas malubha. wala Yun. yun. Oo. Marami naman. baka lunod ang mga tao. Yes. Kaya nga ngayon, di ba, nababalita na may bagyo pa naparating. May isang, Meron Meron, sa summer. naapektuhan na, Vicky. Oo, Yes. isang probinsya na ngayon is nagre-release ng water. Pero December yun eh. Teka December muna, pala November yun yun eh. November nga oo. pala. Tayo.
Bakit? Advance, andito na. Ano ba tinapik ng November? Dahil po, nasimula natin yung pag-aalagas ng poultry o itik, then nasundan naman po yan. Dito binigyan natin yung ating mga manunood kung ano yung gusto nila. Poultry style ba o pagala? So, sila po pinag-isip natin kung ano yung gusto nila dyan. Then, next po ay itinapik naman po dyan yung nutrition at management. Sa etikan pa rin. And then next phase, paano kumita at umasenso. Ito naman yung produce na kung paano na natin sa itik. Then, dahil po is medyo pumapasok na yung baboy sa ngayon, medyo nagpipik na. So, sabi nila, nagkukulang ng supply, tumataas ang presyo ng baboy, mag-inahin tayo at magparami. Yan, nagsimula na. Series. So, yung mga gustong matuto sa pag-inahin, ayan na po. Then, next po, yung nutrition at problema sa pagbubuntis, tinalakay din po yan ng Team Atubi. November. Alright. So, we go to December. Yes. Ano nangyari ng December? Bagyong Vicky. Ano pa nakaka-recover? Hanggang ngayon, lindol. Imagine nyo, lindol, bagyo, lahat ng sakit, pati sakit ng tao. Ayan. So, tayo po ay nagsisikap pa rin ngayon na bumangon at makaraos. So, ano kaya nangyayari? Meron kaya tayong pag-asa na makabawi? Panurin nyo po itong video na ito. Noong nakaraang taon pa yan sa kasagsagan ng banta ng African Swine Fever na nauwi sa sadyang pagpatay sa mahigit 200,000 baboy. Pero hanggang ngayon, dama pa rin ang pagpapadapa ng sakit sa hog raisers. 7 piso na lang ang presyo ng bilihan na bawat kilo ng palay sa bayan ng Pulanggi ayon sa magsasaka na nakausap ko kanina. Ang masakit nito, inutang lang niya yung binhi, inutang yung abono at ngayong dapat sana aanihin na nabagyo pa. Na matulungan kami. Kasi nga talagang mahirap talaga ang dito sa amin. Ang kwan dito ngayon, ang mga magsasaka para bang yung kanaming gawat pa rin hanggang ngayon. Yung bang walang-wala. Konti lang natitira sa amin, mga pagkain lang natitira sa amin kapag nabayaran natin ng mga utang gano'n kasi hindi kami maiwasang umutang ng gagastusin sa bukid. Kasi kung minsan, siyempre kulang. Bibili ka ng pataba, kulang yung pera mo. Ikaw na bisig ang siyang nagbubungkal. Ikaw na pawis at dugo ang... Gusto niyo po patulungan yung mga magsasaka? Opo. Totoo po ba talaga po bang hirap na hirap po ang magsasaka? Opo. Kahit saan rin magtanong. Dangal ng lipunan. Huwag ninyong tatawaran ang mga magsasaka na wala lang. Meron pong mangyayari, basta kayo'y masipag lang. Abo, itong nakalug. Kapag ang magsasaka umiyak, hindi ito dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa lupang nagpapakain sa ating bibig. Sa tuwina'y taglay, iba yung pag-asa. Buo ang hangaring, wakasan ang pagsasamantala. Sa daluyong ng 100,000 nag-aalsa, itatanghal kayong bayani, kayong magsasaka. Kuko dahil sa pagtatanim ng gulay, ito nasira lahat ang kuko ko. Pero ito nangararangal ko ito dahil malinis at talagang bukal sa loob ko na ginawa ito para sa pamilya ko. Ng 100,000 nag-aalsa, itatanghal. Kailangan dyan ang sipag at tiyaga. Kayong magsasaka. Huwag kayong sumuko dahil nasa lupa ang success. Nakabili din ako ng lupa, nakabili ako ng truck. Makyat na rin ang ang income ko sa palayan ko.
Okay lang madapa. Maraming beses akong nadapa. Biruin mo parang ano lang, sa taas na ginang ang sinasandalan mo kasi sa ito nga panahon ang tiil ko hubag pa ni. Ano po yan? Hubag kay nawasak man kay nabungguan sa kwan. Oo, abot nagdala ko motor. Na motor ko na Negros Bacolod. Negros Cebu. Layo? Oo, layo sa isang semana 2 bisis na. Na mo ni karga ko pasayan, locos, tilapia. Inapag-supply ko sa restaurant. Though them comes strong nakamit kong ganito na buhay. So, para ako doon hindi ko maniwala. Masaya po ako sa buhay namin. Dahil yung pag-alaga ng kambing, hindi naman po ako napapagod dahil nakikita ko, pinagaganda po naman namin at nakakatulong sa kabuhay namin. Kapag daw ikaw tatawid sa ilog at ikaw pag ikaw gusto mong makita yung kabilang ilog, kahit hindi ka marunong lumangoy, kahit nagsisisinghap ka na, pilitin mong makatawid para makita mo yung asensyon ng buhay mo. Yung iniyakan ko sa saya siguro talagang halos natutuluan ang luha ko bilang isang elementary graduate at pagkatapos isang magsasaka, yung ikaw umattend umattend ako sa PICC nang gumraduate yung medicine ko. Noon ang hirap ng buhay namin. Talagang dito pala sa lupa, maraming pira. Basta masipag ka lang, maabot mo ang panaginip mo sa buhay. Okay. So, ayon sa World Bank, agricultural development lamang ang pinaka-powerful tools para matapos ang extreme poverty. So, lumalabas na kung merong pag-asenso sa ating agrikultura, ay maaaring mawakasan ang kahirapan. Yes. Oo. So, tignan natin. Ano ba nangyayari ngayon? Kasi minsan nakikita natin yan sa social media. Hindi ba? So, tignan po natin ito. Ano ang pakahulugan mo dito? Sabi nung isa nag-post, welcome sa konting kambingan. Yung isa, nagbebenta siya ng fertile eggs. Ito, pinakita niya yung bagong harvest niya. And of course, yung mga kapigers daw, ayan, nag-aanyaya siya na meron siyang available na baboy. At yung isa ay mga kahag, sabi niya, ask ko lang, ilang days po ba pwede magpurga ng mga biik pagkatapos ng walay? Anong basa niyo sa ganyang post sa Facebook? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, parang tuloy pa rin, lumalakad pa rin yung agriculture. Hindi, kumbaga, ang dami pa rin nag-aalaga. Yan. Sa akin naman, ang pakahulugan ko doon, sila yung mga taong hindi, sa kabila ng mga nangyayari, is hindi sila tumigil, hindi huminto sa pag-aalaga. At ngayon, nagpo-post sila para naman mapakinabangan yung kanilang mga inalagaan. So, may nag-aalaga pa rin, yes. diba? Oo.
So, sila yung mga taong matatag ang kalooban, hindi basta-basta sumusuko, sila po ay nagpapatuloy at determinado. Yes, at saka kahit nga naka-lockdown or sabihin natin quarantine pa, hindi naging hindrance yun para hindi sila makapag-promote or makapag-alok. So, naging platform nila yung social media para makapagbenta. Yes, actually, yung iba, yung tong COVID na to, doon sila nagsimula na mag-alaga. Tapos ngayon, imbis na paliit, palaki na. Ang laki-laki na ng mga scope ng mga yung binebentahan nila. So, kumikita rin sila. Ito yung malaga kumikita sila. Yan. Ito, si Ali ang pagbasahin natin ko. Nagsabihin nitong mga post na ito. Ang sabi ng isang post ay naghahanap siya ng mabibilhan ng sisiw na pugo. At yung isa naman, saan daw pwede makakuha ng semilya ng ulang sa Bicol o malapit sa Bicol. At yung isa naman, nag-post, nakita natin sa Facebook, naghahanap siya nagbebenta ng seeds o buto. At yung isa, looking for sisiw na itik. At guidelines sa hog farm. Ano ang basa mo sa mga ganung post sa social media? Para sa akin, magsisimula sila. Kasi kahit marami nangyari, di ba, hindi sila na-discourage na mag-alaga, mag-grow ng sarili nilang food. So, patuloy pa rin sila. Kahit may mga issues katulad ng ASF, gano'n, tapos bumabagsak na unti yung agriculture industry, gawa ng mga calamities. It's either magsisimula na sila because of that, or despite that, or they're looking for a backup plan or alternative way kung paano sila kikita sa pag-aalaga. Ayun. Katunayan, may mga post pang ang ganyan, no? Sino po merong biik dyan? Sa ligaw, ano yan? Apektado ng bagyo yan, di ba? Tapos may naghahanap ng magiging tauhan sa baboy. So, ito yung, tama yung sinabi ni Ali, no? Sila yung mga taong puno ng pag-asa. Hindi na apektuhan kahit nag-negative yung iba, di ba? Ayaw pa nga ng iba, wag kang magano dyan, malulugi ka dyan. Pero ito yung mga palaban. Yes. Willing to take risk. Kumbaga. Yes. Correct. Kasi alam nila na may taas, may tutulong, may nagpa-fluctuate naman kasi talaga ang business. Ayun, ups and downs. Kahit down, hindi sila sumusuko. Saka naman ang buhay kasi bilog naman yan, hindi naman triangle, hindi naman oblong kasi umiikot pa rin eh. So, hindi tatsulok, hindi bilog. So, umiikot, nasa baba, nasa taas minsan. Okay. So, tignan pa natin yung sinasabi ng World Bank kasi na agricultural development will end extreme poverty. Damhin natin ang environment pa rin through social media. Ang sabi nung isa, naghahanap siya ng kal na pugo. Ano kayong gagawin niya sa kal? Ito pa yung isa, naghahanap siya ng supplier. Magsusupply sa kanya ng 1,000 head ng broiler chicks. Ano ang basa mo dyan, Miss Cherry? Sa akin, ang pagkahulugan ko sa tanong na yan is, hindi talaga sila sumusuko despite of the calamities ng mga nangyayari sa mundo. So, gusto pa rin nilang subukan or gusto pa rin nilang mag-alaga ng ang mga hayop or mag-alaga para merong gawing kabuhayan. Hindi sila hihinto. Yes, at ibig lang sabihin yan, hindi nauubos sa mga consumer. Meron pa rin bibili ng mga binibentang produkto. Basic need kasi talaga. Pagkain. So, sila yung mga hahango. Kaya mag-alaga ka lang. Kasi may yung mahango, may naghahanap ng supply. Parang, ako bahala sa'yo. Sagot kita. Tawagin nga natin si Sir kung medyo libre siya, Sir. Basahin natin yung mga wish nila. Wish sa Facebook, mga partners. Yes. Yan ang ating, pwede ho kayo mag-wish yan para sa ating business or sector agriculture for next year. Okay? Eto po, sabi ni Ve Cervantes. Wish ko po makaumpisa ng backyard broiler through the help of Atobi Nanotechnology. God bless po. Ayun. So next year yan, balak niya yan. Okay. Sabi naman po ni Ma'am Juliet Panis, wish ko makapag-alaga na ako ng hayop at makapagtanim. Ayan. Ito si Sir Leroy. Keith Leroy. Sir, ito ano nga natin siya, i-patch natin kaya siya marinig. Sir, nagbibigay tayo ng wish para sa ating kabuhayan. Ano po ang inyong alaga ngayon? Itik, Ma'am, itik. Itik. Ano pang wish niyo sa inyong kabuhayan for next year? Wish ko lang yung matapos yung pandemya para bumalik yung demand ng balot. Aha. Para lumapos yung namin.
para maging mabili. Para, opo, ma'am. So, ano naman ang wish nyo para naman sa ating bansa? Wish, peace and order. Peace and order, ma'am. Peace and Yes, order. oo. Very nice. Thank you so much po, Sir Kit Leroy Lumansan. Thank you, sir. Thank you. Merry Christmas po. Thank you. Yan po ang wish ni Sir. Dahil siya ay may itikan. Oh, ano naman ang wish niyo? Ako, para sa agriculture industry natin, wish ko na it will receive more support. Yes. At yung mga nag-aalaga dati, ay makita nila yung light at the end of the tunnel na hindi sila mawalan ng pag-asa. Kasi nakikita natin sa Facebook, maraming na-discourage talaga gawa ng ASF, ng bird flu. Pero that's a reason to get discouraged, pero you shouldn't at the same time kasi lagi naman pong may pag-asa. Yes. Wag po kayong susuko at marami yun naman po sa atin na nagtutulong-tulungan. Ang katulad po ng Team Atovi will always be here to help you, to guide you. And marami pong mga fellow farmers, fellow backyard racers or whatnot na willing tumulong. Yes. Kaya nga may small community tayo sa iba't ibang Facebook groups na nag-aalok ng mga produce nila, yung mga alaga nila, tapos humihingi ng advice, ganon. Kasi willing naman talaga magtulong-tulungan. And hopefully lang ay makita ng mga ibang tao na agriculture is something na dapat parang tulungan natin mag-develop, mag-progress. Kasi ang tingin ng ibang tao ngayon na nali-leave behind na yung agriculture, 'di ba? Hindi na, they don't bother investing in it anymore as much as before, katulad dati. So, hopefully, wish ko talaga na makita nila the potential and the importance of agriculture because it is a basic need. So, we have to help it progress and grow. Correct. There. Yes. No, thank you. Thank you. Thank you. Yeah. That's nice. Wish ko bilang isang kapwa Pilipino, no, na yung kumbaga yung mentalidad natin na sana mabago, especially sa ngayong sitwasyon na to, na wag naman tayo, kumbaga tayo mismo yung magbigay ng pag-asa din sa kapwa natin. Although, ina-advise nga natin na wag sila mawala ng pag-asa, pero at the same time, tayo rin mismo, magbigay din tayo ng pag-asa dun sa mga taong mas nangangailangan. At saka, yun nga, yung mentalidad natin, wag tayo, lalo na dun sa panahon ngayon ng pandemya, na wag tayo masyadong maging selective sa kung sino lang yung tutulungan natin. Dapat tingnan natin ngayon yun nga, mas maging selfless tayo sa pagtulong. So, kumbaga sa atin din manggagaling yung pag-asa na makikita ng ating mga kababayan kasi pwedeng sabi lang tayo ng sabi, huwag kayong susuko, magsimula kayo. Paano kung yung mga taong nasa paligid naman nila, pinagdadamutan sila. So, baliwala din. So, kailangan, yun nga, tulungan tayo, hindi lang mas lalo na dito wag sa atin. Sa salita lang. Yes, wag sa salita. More on sa gawa. Ayun. Ako, wish ko sa agriculture industry natin, sana, huwag ka umiyak, ha? Yes, hindi ako iiyak. Sana, ganito, yung kasi minsan, sa mga social media, marami tayong mga nababasa kasi ng mga negative, lalo na yung mga gusto palang magsimula ulit, pero mas marami silang nakikita ng mga negative na mga comments. So, ako naman dun sa mga gusto pong magsimula, kung nanonood ka man po ngayon or nakikinig ka, ito po ang masasabi ko po sa inyo. Kung ano po yung gusto ng puso nyo, kung gusto nyo talagang matuto or magsimula, simulan nyo po. Kasi kung hihintayin nyo po yung panahon na gumanda or umayos yung kung anong nangyayari ngayon, so kailan pa po? So dapat kahit nasa lugar ka lang, nakabox ka man ngayon sa iyong lugar, mag-umpisa ka kahit papaano. Yun po ang wish ko po sa inyong lahat. At sana din po sa ating mga kapwa, mga nag-aalaga na medyo kumikita na po, wag naman po tayong magdamot sa mga gustong matuto. Kung ano po yung ating mga natutunan, sa kabila po ng mga tanong nila kung paano, pwede po natin siyang i-share. Kaya nga po, itong taong ito, binuo po ng Team Atovi ang Lato. Para doon po kayo, magsama-sama, lahat po ng inyong mga tanong, or kung meron man po kayong gustong i-share sa mga kapwa nyo para makatulong, is
ilagay nyo po doon. Huwag po tayong magmadamot sa iba na gusto pong kumita. At wish ko, as ako bilang isang individual na tao ng mundo, wish ko ngayong 2021, maging positive po tayo lahat. Lalo na pagdating sa agriculture. Kung nakita nyo po yung video kanina, ang ganda po ng message, nakakaiyak lang po dun sa umpisa, pero yung dulo, napakaganda po ng message. So, ibig sabihin, tayong mga mamayan, wag po nating maliitin, lalo na yung mga magsasaka natin, wag po nating maliitin sila. Sa akin lang yung opinion ko is, more on siguro word of wisdom sa akin. Ano ba yung nangyari? Lindol, COVID, ASF, ano ba sa palagay natin bakit nangyari to? So, ibig sabihin, may dahilan. Hindi lahat is negative. May magandang naging nangyari. Hindi lang yung sa pagbaba ng agriculture, sa ating, more on sa ating sarili. Kasi, more on, di ba, sa bahay lang tayo, napag-isipan natin, wala tayong makakain, doon tayo nakakapag-isip, nag-aalaga tayo ng kahit konting hayop, nagtatanim tayo ng konting pagkain para may sarili na tayo. Kasi ang hirap, may pera tayo pero hindi tayo makabili kasi ang hirap lumabas. So, ibig sabihin, may dahilan, nakakapag-isip tayo, more on, naisip natin, lalo na yung sa mga agriculture, di ba yung mga itlog na hindi nabebenta, anong ginawa nila? Binigay nila sa may hirap hindi makakain. Yung napuntahan nga natin doon sa Batangas. Imbes na iitapon nila, namigay sila, talaga nagpila sila sa lahat ng kapitbahay, binigay nila yung mga itlog na masisira lang. Imbes na itapon o pinamigay. Hindi rin yan kasi kung naalala nyo doon dito sa parting sa Baguio, yung mga nabubulok na gulay doon, yung mayor doon, di ba? Imbis na binigay sa mahihirap. So, ibig sabihin, ang daming more on sa sarili natin, hindi mismo sa kabuhayan, more on sa sarili natin, kung paano maging tao lalo, at paano magbigay, tumulong. Sa akin yun ang naging positive sa akin, hindi ko tinitignan as negative yung nangyari sa atin ngayon. More on positive, pag nakita natin, mas magiging magandang tao tayo, mabuti. So, yung sinasabi nating wish natin, mangyayari yan pagdating next year, 2021. Yan yun. Ito na yung magandang kung ano man nangyari natin sa 2020, more on positive din tayo. Yun po. Okay, bago natin basahin yung mga message pa rito at wish, ang masasabi ko lang, pare-pareho tayo, lahat po tayo, start the year 2021 ng pagiging mabuting tao. Dala na po lahat yan. Mula sa social media na sobrang nakaka-impluwensya at yung mga nanonood sa atin ngayon, kailangan tulungan natin yung mga nagbabalak palang pumasok. Huwag natin silang in-negative. Yung parang antog doon, i-discourage. Yes. Dahil nakakalungkot makakita ng mga post na parang immature na may magtatanong dyan, sasabihin, huwag ka magsimula niyan, maraming lugi niyan, ako nalugi. Ang swerte ni Pedro ay hindi swerte ni Juan. Maaaring ang mga management factor, merong problema, o environmental factor, or kakulangan pa ng kaalaman, supplyan. Huwag din kayong huminto. At kung kayo huminto, huwag niyo pahintuin ng iba. Subukan ninyo na mag-inspire pa ng ibang tao para umasenso ang bansa natin, umasenso ang kabuhayan natin, at patuloy na maging self-sufficient tayo kahit tayo na lang mga Pilipino. Yung produkto natin, i-market nyo, ang mga Pilipino po unang-unang dapat na tumangkilik nito. Huwag kayong bibili, sa akin pong opinion, ng imported. Mas maganda, bumili kayo ng bagong lapag na baboy sa palengke. Mainit-init pa. Alam mong ito ay bagong katay. And of course, kung meron po kayong pamamaraan na naririnig nyo naman sa amin na sistema para makapag-produce kayo ng malinis, safe and healthy na pagkain para sa inyong kalusugan din, humaba pa ang buhay, bakit hindi nyo gawin? Para sa inyong pamilya. Kung ayaw nyo sa inyo, di pamilya nyo, humaba ang buhay. So, yun lang po masasabi ko sa aking opinion for next year. Yes. And I would also like to add something. Kung nanonood po kayo ng Farmer's Talk, how many episodes, pagkasama po si Engineer WBA, he says something that I believe that fits this episode well. Lalo na po yung sa sinabi ni Miss Annie.
ito po yung think first about what you can do to help the people. Yes. Because if you do, money will follow. Mhm. So, ang isipin niyo po muna ay have a good intention na tumulong talaga sa ibang tao. Hindi yung sarili lang, yung greedy lang kayo kasi gusto niyo magkapera. Syempre, tulungan niyo po yung kapwa niyo. At pag tinulungan niyo po kasi yung kapwa niyo, at pag umasenso po sila, makikita niyo po, aasenso rin po kayo. Oo. So, yun po. Tama yun. Kasi nasabi rin natin yun. Dahil sa, kung hindi po kayo ganito, huwag kayong masasagasaan. Ano po? Pinipigil nyo ang iba, hindi dahil sa nagmamalasakit kayo. Yes. Kung hindi naman kayo ganito, huwag kayong masasaktan. Ano po? Ulitin ko lang. Yan ay aking opinion. Pinipigil dahil sa gusto nila sila lang maiwan. Kaya nang tumaas ang presyo, yung mga naiwan lang ang nakinabang. At yung huminto, na maaaring na-impluwensyahan o talagang wala na pong budget, ay hindi nasama sa pagtaas ng presyo, lalo na sa baboy. So, pagkalahatan po, masasabi namin, tatagan yung kalooban nyo. Sulong lang para sa pamilya nyo, para sa inyong sarili, para sa bansa. It will follow. Okay, thank you po. At narito na mga opinion. At kung matatawagan natin si Sir WBA kahit remote, kung siya ay libre, no? Para sa kanyang wish, dahil ito ang ating last na Farmer's Talk episode For the year. For the year. We might as well get his wish. Yes, may mga wish rin po yung advice. iba. Yes, Basahin yes, po we natin. will read it now. Okay, so kay Sir Chris Coronel, wish ko na makabuild ng RAS tanks para mag-alaga ng tilapia sa bakanting lote sa Guagua, Pampanga. Thank you, Chris. And of course, Pastora Hermanita Nogalisa, Longos, wish ko po talaga makapag-alaga ng baboy at decalb white. Okay? So, thank you sa mga nagpo-post ng message. Ano po? And then may si B. Cervantes, thanks for inspiring video team. Ato B, thank you po. Si Pastora, may tanong tayo. Kahit remote, makakausap natin at mahinga ng pahayag si Sir. Yes. Good morning po, Sir WBA. Yes, good morning sa inyong lahat. Good morning sa ating mga ka-farmers at mga netizen na nakikinig ngayon. Kamusta na kayong lahat? Mabuti naman po. Ano po ang inyong may bibigay na wish at iba pang mensahe sa ating mga nanonood ngayon? Well, sa akin, sa mga nakikinig ngayon na tune in sa atin at yung makakapanood, siyempre sa age ko, marami na akong pinagdaanan Maraming failure. That's why marami din ako success. Always remember, pagka wala tayong failure, wala tayong success. Need to always go together. At saka, yung bang lagi kayo mag-ano ng hope. Never give up. Kasi yung tao na bumigay, tumukot, tumigil, yun ay consider talagang talunan, nagpatalo sila. And whenever they're gonna say reason, it's just an scapegoat na kasi hindi sila naging matapang. Always remember na anything that happens at ngayon, nangyari, nakalipas, there is always a good reason behind. At saka, anything in our life, what we want in this world, for ourselves, for our life, for our family, it will happen on the right time, the right people, and the right situation. Basta hihintayin nyo, darating at darating yan. For as long as lagi kayong masipag, kumikilos, I cannot see any reason bakit kayo mag-fail. Yung failure are just parang pointer steps na pagdadaanan nyo for your success. Kung whatever endeavors that you would like to reach or yung bang accomplish in your life, yun ay kasama po sa buhay yan. Kaya, dito, we're talking about agriculture. Huwag kayong susuko. Ako, marami kasing, mga kaibigan natin tumigil, ganyan. So, sabi ko, what happens to you? Wala. O di, lalo silang nalubog. Pero doon sa hindi tumigil, nakangiti sila kasi nung tumaas yung presyo ng mga, bago, o di, nabawi din naman sila. So,
At tayo naman, andito nga tayo, kaya nga tayo na dito para laging sa abot lang ng ating makakaya na kapasidad natin. And you never really stop on doing some research and development, pati mga innovation para makapag-alaga sila not only pang sariling pagkain but or passion, but eventually pag naisipan yung gawing negosyo, andito pa rin kami para tulungan kayo at i-guide kayo. Yun lang, pati sa inyong lahat yan sa live streaming studio natin, kahit kayo, you're not exempted. Hindi yung como, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo at inire-remind kayo. Aside from this, you must learn also how to make other sources of income, yung enterprising, ganyan. Because that's the most I can give and share to you. Kasi lahat ng pwede kong ituro na matututunan nyo, hindi pwede kasing nakawin yan eh. Pero may bigay man ako sa inyong mga material na bagay or what, pwede pang mawala yan eh. Kung hindi nyo alam kung paano nyo gagamitin at paano nyo palalaguin. But the knowledge I'm gonna impart to you, that cannot be stolen. And as you go along, you will realize everything that I've been teaching and advising you will come out na totoo pala si WPA. That's all I want to see for my life now at this age. My fulfillment, accomplishment, and my prize in my life would be to see you all prosper and grow and have your own business. Yun lang. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Okay. Okay. Thank you. Merry Christmas. Thank you po. Bye-bye po. Yan po si Sir WBA na nagbigay sa atin ng kanyang wish. Mabuting hangarin para sa atin, sa mga nanonood at manonood para sa darating na mga panahon. Yes. So, yan po. At maraming salamat doon sa mga nag-post din ng kanilang mga message. Thank you, bumate. Yung tanong ni Pastora, ano advice nyo, ano pong remedyo sa broiler na nabansot, 1 month na, half kilo pa rin. Maraming salamat po. Ba't ako hindi? Ito mo yung nalagaan ko. Oo, kasi depende kung ano ba yung pinapakain, paano siya magpakain. Kasi maraming factor kung bakit or maganda ba yung sisiw na bili ni ma'am. Tingnan natin kung klase A ba yan o baka hindi naman klase A. So, yung brooding system niya, paano niya ginawa, paano yung management niya. So, maraming factor kung bakit nagkakaroon ng ganun talaga. Kung bakit 1 month pa lang hindi lumalaki. So, tignan po natin yung mga ganong sitwasyon. So, pwede nyo naman i-message, ma'am, kung ano yung, mahirap po nating sabihin kung anong dapat yung gawin. So, tignan muna natin yung detail kung paano nyo ginawa. Paano nyo inalagaan yung inyong 45 days. Ayan, para matukoy kung matrace kung saan nagkamali. Sige po. May follow-up si Pastora Hermanita. Na sana lahat ng Pilipino mahalin ang sariling atin at pagyamanin natin lalo na po ang pagsasaka. Hindi lang basic commodities, pagkos prime po ito dahil kung walang makain, hindi tayo mabubuhay. Pwede pa po, walang maraming damit, basta may ilalaman ang tiyan, buhay tayo. Kaya mahalin dapat ang pagsasaka for 2021. Thank you. Yes. Thank you, Pastora. Thank you. Ayan. So, sa lahat po ng ating mga kababayan na nanood ngayon, nagbigay sa atin ng oras para panoorin ang ating 2020 year-ender report. Maraming salamat po. Hangad din namin ang inyong tagumpay at maligayang pamumuhay. For next year, magiging mahirap ang mundo. Sabi nga, nandyan na yan. Pero kailangan, nandito pa rin tayo, nakatayo, lumalaban, sumusulong at umuunlad. Hangarin po natin yan at gumawa tayo ng paraan para matupad yun. At saka hindi, pag nadapa tayo, nasugatan tayo, merong paraan. Kasi may medication, may paano natin gamutin yun. Correct. Ayun. Okay. Hanggang sa susunod na taon, nandito pa rin po ang Farmers Talk Forum sa pamamagitan po ng Team A2B, kaya huwag kayong bibitaw, sama-sama pa rin tayo for next year. Yes. Team A2B will continue to educate, share, and inspire others. Bye! Unay mahirap mag-alaga, tumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at panahin, pilit na pinarara.
sa loob ng pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabauraw, maingay at malangaw. Sumpong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ang aming pamilya, hindi sumuko, hindi nanghihinang o determinado ituloy. Nagsimulang kabuhayan, pumanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y iyong taliyong na. Pati internet, inagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiakseso. Tanong ko sa kanila, paano ginawa nyo? Oh, oh, Atogi, Atogi technology, Atogi, Atogi technology, Atogi, Atogi technology, Atogi.